Paano nagsimula ang kaguluhan sa Indonesia? Ang kaguluhan na bumabalot ngayon sa Indonesia ay hindi biglang pumutok. Isa itong unti-unting pag-ipon ng sama ng loob ng taong bayan. Galit na matagal nang nakatago hanggang sa may isang pangyayari na tuluyang nagsilbing mitya ng apoy. Ang umpisa ng isang simpleng issue ng allowance noong huling linggo ng Agosto 2025, lumabas sa publiko ang balita tungkol sa malaking housing allowance ng mga mambabatas sa Indonesia. Aabot ito ng humigit kumulang 50 milyong rupiah kada buwan o tinatayang 180,000 pesos para sa bawat miyembro ng parlamento, 10 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa Jakarta, Indonesia. Para sa maraming mamamayan na hirap sa mataas na presyo ng bilihin, pamasahe at kawalan ng trabaho, napakasakit makita na ang mga halal na opisyal ay nagtatamasa ng marangyang benepisyo habang sila ay nagdurusa. Dito nagsimula ang usap-usapang online, lalo na sa social media. Unang kumalat ang mga hashtag na #kabut-tunjangan na ang ibig sabihin ay tanggalin ang allowance at ang #Indonesia Berduka na ang ibig sabihin naman ay Indonesia is morning. Ang insidente na naging simbolo ang pagkamatay ni Apan Kumiyawan. Habang umiinit ang galit ng taong bayan, may isang insidente ang nagpalala ng sitwasyon. Ito ay si Afan Kurniawan, isang 21 anyos na delivery rider, ay nadamay sa protesta sa Jakarta. Ayon sa mga saksi, nabundol siya ng isang police tactical vehicle na nagdidispense o nagdidisperse ng mga nagrarally. Hindi siya agad na isugod sa ospital at sa kalaunan ay binawian ng buhay. Para sa publiko, naging mukha si Apan ng kawalan ng hustisya at kawalang malasakit ng gobyerno sa ordinaryong tao. Ang kanyang pagkamatay ang nagablab ng damdamin ng masa, lalong-lalo na sa social media. Kumalat ang kanyang larawan at pangalan, ginawang simbolo ng isang sigaw para sa pagbabago. Mabilis na pagkalat ng galit. Kung noong una ay mga estudyante at manggagawa lang ang nasa lansangan para magrally, mabilis na kumalat ang protesta sa halos buong bansa ng Indonesia. Sa loob lamang ng ilang araw, nakapagtala ng kilos protesta sa mahigit 32 hanggang 37 probinsya sa Indonesia. Sa Bandung at Makassar, sinunog ang ilang gusali ng lokal na pamahalaan. Sa Yogyakarta, libu-libong estudyante ang nagmarcha dala ang placard na "Kami bukan musuh negara." Hindi kami kaaway ng bansa. Ang ibig sabihin, sa Palembang at Benhamarmasin, nagsagawa ng mga road blockage at mass rally. Dito na nagsimula na gumamit ng mas maigpit na puwersa ang pulisya at militar ng Indonesia. Ginamitan ng tear gas, water cannon at mass arrest ang mga nagpuprotesta. Pagsabog ng emosyon at simbolismo. Sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang uri ng protesta ang umusbong. Pinangunahan ng mga kababaihan, nagsuot sila ng kulay pink at nagdala ng walis tambo, simbolo ng kanilang panawagan na walisin ang katiwalian at karangyaan ng mga politiko. Tinawag itong Broom Revolution. Kasabay nito,
inilunsad ng mga civil society at influencer ang tinatawag nila na 17+8 demands at ang 15 panawagan para sa tunay na reforma, kabilang na ang mga: una, pagbawi ng allowance; pangalawa, pagpasa ng batas laban sa korupsyon; pangatlo, pagsasaayos ng sistema ng hustisya; at ang pang-apat at ang huli, pagbabago sa kapulisan. Ang kontrobersyal ng hakbang ng Pangulo habang lumalala ang sitwasyon, marami ang nagulat nang biglang lumipad si Pangulong Prabowo Subianto papuntang China upang dumalo sa isang military parade para sa mga pagpoprotesta. Malinaw na mensahe ito. Mas mahalaga para sa kanya ang diplomasya at imahe kaysa sa kagalingan ng sariling mamamayan. Ito ang naging dahilan kung bakit lalo pang dumami ang lumahok sa mga protesta. Sa halip na humupa, mas lumawak ang galit. Mula sa isang allowance patungo sa krisis pampolitika, kung tutuusin, malit lang ang pinagmula ng gulo. Isang allowance issue na sanay na resolba sa pamamagitan ng malinaw na paliwanag at pakikipag-usap ng gobyerno. Ngunit dahil sa kawalan ng empatiya, pagkamatay ng isang inosenteng mamamayan at pagtalikod ng pamahalaan sa hinaing ng taong bayan, lumaki ito at naging malawak na krisis pampolitika at panglipunan. Ngayon, hindi lang allowance ang usapan sa Indonesia. Ang tunay na sinisigaw ng tao ay para sa katarungan, reforma at pagkakapantay-pantay.